Bago po tayo magpatuloy, hinihingi ko po ang inyong suporta sa ating channel. Maaari po ninyo na pindutin ang subscribe button dyan sa baba, at sabay nyo na din po i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload kong recap. Maraming salamat po. At sa pagpapatuloy ng kwento matapos ang mga nangyari sa Silver Moon Plaza ni Xiaofeng, nagkaroon ng pagkakataon si Jiutong at ang ating bida na mag-usap ng mas maayos. Sa kanilang pag-uusap, nagpasalamat si Jiutong kay Linzin, ang ating bida. Salamat, Linzin, sabi ni Jiutong, na may halong pasasalamat at kaginhawaan sa kanyang tinig. Agad namang sumagot ang ating bida, walang anuman, Jiutong. Walang kailangan ipagpasalamat sa pagitan ng mga magkaibigan. Ang pinakaimportante ay nakuha mo ang hustisya para sa sarili mo. Makikita sa mukha ni Jiutong ang pag-aalala. Pero, paano mo nakilala ang napakaraming mayayamang tao? Biglang tumawa ang ating bida at sumagot, hindi. Sila talaga mga mayayaman. Sila'y mga aktor lamang na kinuha ko para sa plano natin. Napanganga si Jiutong at bahagyang umiling, naniwala talaga ako. Pinapakita nga sa ating na nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa saad nga ng kaibigan ng ating bida. Sige, babalik na ako sa eskwelahan. Pwede ba dalhan kita ng fried rice galing sa cafeteria mamaya? Tanong ni Jiutong habang nagpapaalam. Oo, pero huwag mong kalimutan, huwag kang magdagdag ng duck neck. Sagot naman ng ating bida habang nagpapaalam na din sa kaibigan niya. Habang naglalakad palayo si Jiutong, makikita sa di kalayuan ang apat na mayayamang tumulong sa plano ng ating bida. Tinitigan nila ang ating bida, na tila iniisip ang pagkakakilanlan niya. Si Mr. Chen ay talagang mapagpakumbaba at mapagmahal dito sa mundo, sabi ng isang babae mula sa grupo. Saad naman ang pangatlo, anong ginagawa ni Mr. Chen sa pagkakataong ito? Tanong niya, habang ang isa naman, anuman ang dahilan, siguradong may mabigat na dahilan si Mr. Chen para gawin ito? Sagot ng lalaki, habang pinagmamasdan ang ating bida. Pinapakita nga sa atin ang maganda na babae na kasama nila habang nakatingin sa ating bida saad ng nito, itong tao na ito. Nang lumapit na nga ang ating bida sa kanila at nagpasalamat. Salamat sa inyong lahat sa pagtulong kanina. Bilang pasasalamat, iniimbitahan ko kayong lahat para sa isang mangkok ng mainit at maanghang na sabaw. Nagulat ang tatlo sa sinabi ng ating bida, sabay-sabay na nagsabi, ano? Sabaw na mainit at maanghang. Sumagot naman si Xiaofeng, habang inaakbayan si Linzin, haha. Si Mr. Chen ay talagang marunong magpatawa. Pero nasa bar ko sa ika-7 palapag ng mall. Nakakatuwang ideya yan, sabi ng isang lalaki habang nakangiti. Siguradong si Mr. Chen ang sasagot ng bayarin, di ba Mr. Chen? Oo naman, sagot ng ating bida na tila ba'y parang wala lang at nakangiti dagdag pa nito. Hindi pa ako nakakapunta sa isang fancy bar. Hindi naman siguro masyadong mahal, di ba? Pagdating nila sa ika-7 palapag ng Silver Moon Plaza, makikita ang mga mayayamang tao na nakaupo at nagtitipon-tipon doon kasama ang ating bida. Nagsimula ng mag-usap ang grupo, at ang isa sa kanila, si President Che, ay nagsabi sa ating bida, si Mr. Chen, kahapon lang ay nag-swipe ng $100 million sa live broadcasting. Dagdag pa ni President Che, nakapag-hire na sila ng mga magagandang anchor sa bawat platform. Sumagot na naman ang mayaman sa sinabi ni President Che, kung ikukumpara kay Mr. Chen, pakiramdam ko'y napaka-pobre ko. Ang eksena ay mas tumutok sa mga mayayaman na nagsasama-sama sa isang eksklusibong bar. Habang nag-uusap ang grupo, nagbigay ng komento si President Chen, pakiramdam ko talaga na si Mr. Chen ay anak ng isang lihim na mayamang tao sa Imperial Capital. Agad namang sumang-ayon ang katabi ni President Chen, kahit paano, kakapit na lang ako sa kanyang tagiliran. Samantala, may isang lalaki na nakatingin kay Yanyan, isang babae na patuloy lang sa pag-inom, at tinanong niya, Yanyan, bakit tahimik ka lang at panay ang inom mo? Agad naman, napatingin si Yanyan sa nagsalita, nang nagpatuloy ang lalaki at sinabi sa babae, hindi sa ayaw kitang tulungan, pero ang programa mo ay masyadong magastos. Hindi lang pera ang problema, wala ring katuturan. Kahit ang pinakamalalaking tech guru sa China ay hindi malulutas ang mga malalaking problema, kaya paano magagawa ng maliit mong team na wala pang 1 taon?
Sa una pa lang, bakit ba desidido kang magtayo ng sarili mong negosyo, hindi naman kayo kapos sa pera? Bakit hindi ka magpakumbaba sa ama mo? O kaya sumunod ka kay Mr. Chen, kumapit ka sa kanyang tagiliran, iyon ang tunay na paraan para kumita ng pera araw-araw. Pagkatapos nun, pwede ka nang mag-relax, maglakbay ng madalas at bumili ng mga bag. Nang bigla na lang ibinaba niya ng kanyang baso at sumigaw at sinabi, Wala sa diksyonaryo ko ang salitang sumuko. Tumayo siya at tumalikod sa lalaki, sabay sabi, okay, kung hindi niyo ako gustong pautangin dahil sa takot ng ama ko, pupunta na lang ako at kakapit sa tagiliran ni Mr. Chen. Habang nakatalikod si Yan, nag-usap naman ang dalawang lalaki sa likod. Bakit siya ang tanga? Kahit na alam ni Mr. Chen kung anong klaseng negosyo ang plano niya, hindi rin siya magpapautang. Oo nga, sagot ng isa pang lalaki, talagang mabibigo siya. Habang nilaipat naman ang eksena sa tatlo at lumapit sa ating bida, agad naman napansin ito ng ating bida. Ang isang babae na nakapulang damit ay lumapit kay Lin Xin at nagpakilala, Mr. Chen, ako ang nagmamay-ari ng Big Hot Nightclub, at meron kaming mga kamangha-manghang palabas gabi-gabi, lalo na sa VIP area. Inaanyayahan kita na subukan ito. Sumingit naman ang isa pang lalaki, ang nightclub ay masyadong maingay, mas masarap sa aking pribadong yacht na puno ng mga masasarap na pagkain at inumin. Maaari kitang sunduin bukas. Hindi rin nagpahuli si President Che, Mr. Chen, interesado ka ba sa California Poker? Meron akong field para dito, napaka-exciting. Habang nakikinig lang si Lin Xin sa mga alok ng mga mayayaman, tila wala siyang interes. Uminom siya ng wine at nagsalita, lahat ng iyan ay maganda, pero mas gusto kong gumastos ng pera kaysa maglaro. Sa isip ng ating bida, ang galing niyong maglaro. Ngunit bigla nagulat ang ating bida nang may lumapit na babae na kanina lang ay nakatalikod at nagsalita. Ito pala ay si Yan, Mr. Chen, talaga bang gusto mong gumastos ng pera? Kung ganoon, gusto mo bang mag-invest sa akin? Habang lumapit at nakahawak sa dibdib ng ating bida, makikita sa mukha ng tatlong ang gulat sa narinig at napanganga, at nagsalita ang isa, grabe, Jiang Ziyan, nagiging pabigat ka na naman. Sumingit naman si Xiaofeng, hindi ba nagbigay na si Mr. Chen ng 2 milyong yuan sa iyo sa huling group chat? Bakit nagastos mo agad? Sumigaw naman ang isa pang lalaki at sinabi sa ating bida, Mr. Chen, huwag kang makinig sa babaeng ito, gumagawa siya ng kalokohan. Sinumang sumali sa kanya ay tiyak na mapapahamak. Sa narinig, sa galit ng babae, sinuntok niya ang nagsalitang lalaki, at tumalsik ito. Shut the fuck up, sabi niya na ikinatahimik ng mga kasama sa takot. Nagkatinginan si Lin Xin at Jiang Ziyan, sabay ang pagtanong ng ating bida, ikaw si Yonibo sa group chat, tama ba? Bakit mo kailangan ang pera ko? Kasabay nito tumunog ang system ng ating bida, at may lumabas na mensahe, a high-level woman has been detected. The counterattack mission is starting now. Habang patuloy ang system sa pagbibigay ng impormasyon sa ating bida, ipinaalam nito ang detalye tungkol kay Jiang Ziyan, na kilala rin bilang Smiling Yonibo. Age, 25. Height, 172 cm. Weight, 49 na kilo. Nabanggit din ng system na kapag ang favorability ni Jiang Ziyan patungo sa bida ay umabot ng 70%, ang 10% ng counterattack gold ay magiging personal na kayamanan ng bida. Kapag naman umabot ito sa 100%, magbabago ang kanilang relasyon. Sa kasalukuyan, ang favorability ni Jiang Ziyan sa ating bida ay 10% pa lang. Sa nakita ng bida, siya'y napangiti at naisip, ho, hindi ko palalampasan ang ganitong klaseng oportunidad na kusang dumating sa akin. Agad namang nagsalita si Jiang Ziyan, nagtatrabaho ako sa paggawa ng mga industrial chips. Pagkarinig nito, agad na lumapit ang tatlo sa ating bida. Si President Chen ay nagsabi, Mr. Chen, huwag kang maniwala sa mga kalokohan niya. Habang tahimik lang ang ating bida, nagpatuloy si Miss Yan sa pagsasalita. Walang kakaiba o imposibleng gawin ito, at ayon sa teorya sa akademya, ito ay may katuturan. Ang kumpanya ko ay nagtatrabaho dito ng mahigit 1 taon na. Ang proyektong ito ay kasalukuyang kaunti na lang ang kulang, isang maliit na teknikal na problema na hindi pa naaayos.
Habang patuloy sa pagsasalita si Miss Yan Yan, makikita ang lalaking pinalipad niya kanina na patuloy sa pagsasalita, at tila ba sinasagot ang sinabi ni Miss Yan Yan. Sumigaw ito sa babae, anong maliit na teknolohiya? Mananalo ka ng Nobel Prize kung magagawa mo yan. Habang patuloy na nagsasalita ang lalaki, muli siyang pinalipad ni Miss Yan Yan, sabay sigaw ng, lumayas ka. Lumapit na nga si Miss Yan Yan sa ating bida at nagtanong kung papayag ba siya sa alok niya. Sa isip ni Miss Yan Yan, iniisip niya na baka pagtatawanan lang siya ng ating bida gaya ng ginawa ng iba. Ngunit biglang ang nagsalita ang ating bida ng malakas at may ngiti sa kanyang mukha, at sinabing maganda ang industrial chips dahil matagal nang sinisikil ng Estados Unidos ang kanilang bansa sa teknolohiya. Kapag na-develop ang chip na ito, magkakaroon sila ng mas malaking laban sa Estados Unidos. Dagdag pa niya, handa siyang maglabas ng pera para sa proyektong ito. Sa narinig ng tatlong nakikinig, makikita sa kanilang muka na panganga ang mga ito at sabay-sabay na nagtanong kung totoo ba ang narinig nila. Nagsalita naman si Miss Yan Yan at tinanong ang ating bida kung talagang handa siyang sumuporta. Dagdag pa niya, hindi ba man lang niya siniyasat ang kumpanya at ang posibilidad na magtagumpay ang proyekto, pati na rin ang laki ng gastos. Sinabi pa ni Miss Yan Yan na malaki ang posibilidad na mapunta lang sa wala ang perang ilalabas. Hindi na nga natapos ni Miss Yan Yan ang kanyang sinasabi nang biglang sumagot ang ating bida, na walang kailangan pang pagsusuri at magpapadala siya agad ng pera. Pagkatapos ay pwede na lang ipadala ang kontrata. Dagdag pa ng ating bida habang hawak ang kanyang telepono at nakatingin kay Miss Yan Yan, maglilipat siya ng 500 milyon muna, at kung maubos ito, pwede siyang humingi pa ng dagdag. Huwag siyang mag-alala dahil kahit hindi magtagumpay, ayos lang dahil lahat sila ay para sa entrepreneurship. Sinabi rin ng ating bida na ramdam niyang talagang mapagkakatiwalaan si Miss Yan Yan, at sa lahat ng tao doon, siya lang ang seryosong nag-uusap tungkol sa negosyo. Dahil sa narinig, nagulat nga si Miss Yan Yan at namula pa sa sinabi ng ating bida. Ipinakita nga sa atin ang paglipat ng 500 milyon at natanggap nga ito ni Miss Yan Yan sa kanyang cellphone. Sa isip ni Miss Yan Yan, hindi biro ang ginagawa ng ating bida at talagang naniniwala ito sa kanya. Kasabay nito, tumaas ang favorability ni Miss Yan Yan mula 10% hanggang 20%. Habang nakikita natin ang ating bida, tila ba maliit na halaga lang sa kanya ang 500 milyon habang patuloy na umiinom ng alak. Dahil sa ginawa ng bida, nagulat ang mga mayayaman niyang kasamahan. Sabi nga ng isa, Diyos ko, gaya ng inaasahan kay Mr. Chen. Habang ang isa naman ay napahawak sa ulo, na talagang mayaman si Mr. Chen na naglakas loob na mag-invest ng 500 milyon nang hindi man lang nagsiyasat. Bulong naman ni Xiao Feng sa katabi niya, iniisip kong maaaring na in love si Mr. Chen kay Yan Yan, kaya siya gumastos ng ganito kalaki para sa kanya. Habang ipinapakita sa atin na papaalis na ang ating bida, sinabi niya sa mga naroon na may mahalagang bagay na kailangang asikasuhin agad kaya aalis na siya. Kita-kits na lang ulit sa susunod. Ang lalaki naman ay napasad na lang na sige, mauna na ang ating bida. Habang naiwang nakatulala si Miss Yan Yan, hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ng ating bida. Sa labas naman, nagkakagulo na ang mga tao dahil sa nangyari. Maririnig ang tanong ng isa, so, sino ang magbabayad ng $33 bill ngayong gabi? Sumagot naman ang isa, hindi ba si Mr. Chen ang nag-imbita sa atin? Si Mr. Chen na laging umaalis. Isang boses naman ang sumigaw, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Si Mr. Chen na may daan-daang milyon sa kanyang mga kamay, tatakasan ang bayarin. Isa pang tao ang nagbigay ng opinyon, kasi nga, sobrang liit ng halagang $33 para kay Mr. Chen, kaya palaging nakakalimutan niya ang mga ganitong maliit na bagay. Samantala, makikita natin ang ating bida na tumatakbo palayo habang sinasabi sa kanyang sarili, napakamahal nito. Wala akong ganong kalaking pera. Kung sino ang mag-treat sa kanila, siya ang may pera. Matapos ang mga kaganapan sa bar, makikita naman tayo sa isang magandang bahay. Sa loob, makikita ang isang babae na nag-eehersisyo. Si Miss Yan Yan pala ito, na may kausap sa kanyang cellphone. Maririnig mula sa kabilang linya ang tanong ng kanyang kausap, totoo ba? Mayroong gustong mag-invest sa'yo. Sumagot naman si Miss Yan Yan, Hindi pa rin ako makapaniwala.
Ipinapakita rin sa atin na ang kausap ni Miss Yan Yan sa telepono ay si Xia Yaoxuan. Sabi ni Miss Yan Yan, talagang, iba siya. Nagbigay naman ng pagbati si Yaoxuan, sa anumang kaso, congratulations, niresolbo na ang pinakamalaking problemang pinansyal ng iyong pagsisimula sa negosyo. Habang si Miss Yan Yan ay napapaisip at nasabi na lang, oh yes. Naalala rin ni Miss Yan Yan ang sinabi niya sa kanyang ama, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Paano mo ako maaayawan? Matigas na sumagot ang kanyang ama, ayokong magsimula ka ng negosyo. Dagdag pa ng ama niya, at ginagawa mo pa ang mga ganitong kawalang hiyaan. Ang pamilya Jiang ay may malawak na negosyo, hindi ba magiging mabuti kung ikaw na lang ang magpapatakbo nito sa pangalan? Ipinag-freeze ko na ang iyong card para hindi ka magwaldas ng pera. Habang naalala pa ni Miss Yan Yan ang kanyang dalawang uncle, sinabi ng isa sa kanila, Yan, hindi ba't sinabi na ng ama mo, kaya bakit mo pa kami binabahala ngayon? Dagdag pa ng isa niyang uncle, manatili ka na lang sa bahay, sapat na yan. Isa ka lang babae, dapat noon pa nag-asawa ka na. Ngunit matatag na sumagot si Miss Yan Yan, makakamit ko ito, tiyak. Nagbigay naman ng suporta si Yaoxuan sa telepono, may tiwala ako sa'yo. Habang ipinapakita si Yaoxuan sa bahay nila na may ginagawa, patuloy pa rin ang pag-uusap nila ni Miss Yan Yan. Tinanong ni Miss Yan Yan, kaligtaan mo muna ang tungkol sa negosyo ko, Yaoxuan. Hindi ba't sinabi mo na pumunta ka sa class reunion? Kamusta naman? Sumagot si Yaoxuan, normal lang naman ang reunion, pero isa sa mga kaklase ko talaga akong nagulat. Dagdag pa niya, ang kanyang kaalaman ay masasabi kong hindi malayo sa aking master. Nagbibiro naman si Miss Yan Yan, Oy, Yaoxuan, interesado ka talaga sa isang lalaki. Parang sisikat na ang araw sa kanluran. Sinundan pa niya ng, ang lalaking yan, hindi dapat ganito ang itsura niya. Habang ipinapakita ang isang lalaki na nakasalamin. Naputol ang pag-iisip ni Miss Yan Yan nang magsalita si Yaoxuan, hindi ba't interesado ka rin sa isang lalaki? Iyong nagtitiwala sa'yo ng walang pag-aalinlangan, at nagtatapon ng maraming pera sa'yo. Agad namang sumagot si Miss Yan Yan, hindi ko kailanman sinabi na interesado ako rito. Bigla namang bumukas ang pinto at pumasok ang nanay ni Yaoxuan. Sabi ng nanay niya, Yaoxuan, nandito ako para ipaalala sa'yo muli. Agad na napatingin si Yaoxuan sa kanyang ina. Lumapit ang kanyang ina at sinabi, ang pamilya Cao, na kinakatawan ni Mr. Cao, ang magiging future shareholders ng ating museo. Kaya dapat mong lapitan siya, alam mo na. Agad namang sumagot si Yaoxuan sa kanyang ina, sabay pag-iling, alam ko, ma. At dito muna mapuputol ang kwento, maraming salamat.